nakakuha ng tape. Kahapon. Good morning, good morning. Is that yung mga congressmen today, yung iba sa kanila are now trying to find safe places. So, katulad dito, ito lang naman yung haka-haka lang naman. Pumirma si Joel Chua dun sa report, Yeah. the House Committee on Justice, na endorsing a Yes. probable cause down. Tapos biglang lumipat Lumipat. siya. Di ba? Yan ang sinasabi ko naghahanap ka ng safe place mo, yung pupusta ka sa kanan, pupusta ka sa kaliwa. Di ba? Hoping na pag-roll yun ng dice, may tama ka pa rin kahit paano. So, Tama si Kapil. nagki-create ka ng safe environment mo wherein you can go multiple directions, meron kang options available to you. Itong nangyayari sa gobyerno natin, alam nyo, isa sa may kasalanan nito, kundi may pinakamalaking kasalanan, tayo rin. Because of the system of vote buying na meron tayo, pupunta kayo sa probinsya, 80% of the voters pinabayaran. Walang exception dyan. Dito pa sa Maynila, medyo mahirap bayaran lahat kasi ang laki ng populasyon. But in the province, bawat munisipyo, bawat probinsya, lahat ng mga tao may listahang maliit. Buong pamilya na nakalista doon. 80% of the voters will be bought. Para ang theory dan, kung may tumapon man, 20% o 60% panalo pa rin. Ganun ang Kaya nilalabanan ko ito because I know nung lumalala na itong sistema ng vote buying, it is corrupting us as a people. Bilang mamamayan, nakukorrupt na tayo. Kaya ngayon yung mga tao, parang sanay na sa korupsyon Pag pinag-uusapan yung korupsyon, wala lang, di ba? Iilan na lang talaga yung nakakakita ng katotohanan that this is affecting us, our children, our grandchildren in the future. Lahat tayo tatamaan nito. For example, inaresto daw itong may-ari ng PGMN because nangikil siya ng 350 million kay Martin Romualdez. Okay, that's parang may maleta pa may picture, may maleta, may 75 million. Ang mga dapat critical thinker ka Question that you should ask, number one, kanino galing yung 75 million? Right there. Kung yan ay pera ni Martin Romualdez, saan niya kinuha yung 75 million? Kung yan ay winidraw sa bangko, naka-report ba yan sa AMLAC? Okay? Anong bangko ang pinagkuhanan yan? Kung walang pinagkuhanan na bangko yan, ibig sabihin niya, nakadeposito yan in cash somewhere. Nakatago yan somewhere. Kagaya ng storya nila Saldico ng mga 18 Marines. Mga maleta. Oo. So, yung mga mali-maleta na mga pera. So, iyon pa lang, mag-iisip ka na kagad So, don't take it as a truth na nakita mo may ganyan. Mag-isip ka kagad. Maging critical thinker tayo. Saan galing yung pera nito? When it came to the issue of vote buying, aktibo po kaming nangangampanya. And I lost a lot of clients kasi pag nasa probinsya ka, maraming kliyente mo mga politiko. Ang mga politiko, kahit na magkakalaban yan, pareho silang namimili ng boto. So, when I speak against vote buying, kahit hindi ko sila pinapangalanan, it is as if I'm speaking against them. So, hindi ako popular ngayon sa mga politiko, but I can't do anything about it. It is the truth. Pero itong nangyayari sa gobyerno natin, alam nyo, isa sa may kasalanan nito, kundi may pinakamalaking kasalanan, tayo rin. Because of the system of vote buying na meron tayo, pupunta kayo sa probinsya, 80% of the voters pinabayaran. Walang exception dyan. Dito pa sa Maynila, medyo mahirap bayaran lahat kasi ang laki ng populasyon But in the province, bawat munisipyo, bawat probinsya, lahat ng mga tao may listahang maliit. Buong pamilya na nakalista doon. 80% of the voters will be bought. Para ang theory dan, kung may tumapon man, 20% o 60% panalo pa rin. Ganun ang Kaya nilalabanan ko ito because I know nung lumalala na itong sistema ng vote buying, it is corrupting us as a people. Bilang mamamayan, nakukorrupt na tayo. Kaya ngayon yung mga tao, parang sanay na sa korupsyon Pag pinag-uusapan yung korupsyon, wala lang, di ba? Iilan na lang talaga yung nakakakita ng katotohanan that this is affecting us, our children, our grandchildren in the future. Lahat tayo tatamaan nito. But we need to continue fighting this.
Alam mo kung paano babaguhin ito? First step, change the government. Yes. Kailangan natin magpalit ng pamahalaan na magsusulong ng mga reforma. As it is today, kung magpapatuloy tayo sa direction na ito, babangkarote na yung ating pamahalaan. We are both financially and morally corrupt. Ano? Wala na tayo, bankrupt na tayo, spiritually, morally, financially. And paano natin masasansala ito? Again, inulit ko na, the change must come from us. Tayo muna ang mag-umpisa. You cannot change the nation without changing the individual. Yes. Because what comprises the nation are individuals. Tayo po yun. Tayo mag-uumpisa nito. Ang galing mo talaga, attorney. Ang linaw mo magpaliwanag. Yan ang kailangan ng taong bayan. Kasi, yung iba kasi may reservation when it comes to paglatag. Kasi natatakot, nanginginig. Pero alam mo, itong mga araw na to, talagang sa ibang mga tao, talagang nakapanlulo mo yung mga sunod-sunod na pangyayari. Kaya nga sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood sa live telecast or live podcast ng Kapihan sa PDP, please, magkaisa tayo. Ano mang kulay natin, hindi na kailangan tanungin. Huwag tayo mag-away-away. Dahil habang nag-aaway-away tayo, lalo silang natutuwa dahil napagtatakpan yung mga ginagawa at pinaplano pa nilang mas matindi. At saka, huwag kayong matakot pag sinabing huhulihin kayo. May bago ngayon. Pag hinuli kayo, kinasuhan kayo, sigurado hindi kayo magnanakaw. Alam niyo, I might sound funny, but that's the truth. And truth hurts. Pero mas masakit kapag ulit-ulit mo lang ang nalalaman, tapos tango ka lang ng tango, sana kung may tinatanggap ka, pinangakuan ka na, gusto mo pang matupad, may natanggap ka, wala naman, di ba? Dalawa lang yan, tumanggap ka o hindi, isa ka, alipin lang tayo sa paningin nila. Dahil, pag nakita mo sa TV, sa mga live podcast, pansinin mo, ang tatapang nila. Yes. Kahit alam nila na actually hindi na nila alam ang mali yun eh. Kasi sa panahon ngayon, parang ang feeling nila, the more na makianib ka, the more na gumawa kang gano'n, in ka. Pag in ka, lahat kahit na meron kang tinapakan, sinagasaan, nilabag sa batas, may binaluktot na batas, my God, pasok ka na. Kaya ata, yung mga Pilipino, hindi porke gano'n ang pamantayan para mag-good shot ka, huwag naman natin sundin. But, kasi, sa totoo lang, nakakahiya yan pagdating ng panahon. If you can take the shame, kaya mong kahihiyan. May mga susunod kang henerasyon na isusukat, ikakahiya ka. Dahil hindi lahat ng tao walang prinsipyo. Nakita ko nga sa TV, ka-Yvette, ang yayabang pa nila. Na parang, ano kayo? Gumaganon ka pa. Alam mo nang sa bagay, hindi na nila alam kung ano ang tama at mali. Bayad yun, ma'am. Kasi yung iba kahit bayaran yung sinasabi ni Attorney Mike kanina, package yun sa probinsya, per family. Eh dito, sa Manila, tama ka, hindi mo madi-distinguish. Why? Yung iba tumatanggap pero hindi binibigay yung kanilang karapatang pumili ng tama. Kasi, tandaan niyo, ulitin ko, pagdating ng eleksyon, walang mayaman, walang mahirap. Diyan lang nagpapantay ang mahirap at mayaman. Ang pumili na nararapat mamuno sa ating bayan. Kaya kapag naging mahirap ka, after mo mamili, ibig sabihin, pinamigay mo yung pagkakataon mo to choose and to have a beautiful country like ours. Kaya, that's the reason why, ang nangyayari, magandang Pilipinas, magandang pa ang Pilipinas, pinakamayaman ang Pilipinas, pero ano po nangyayari sa atin? Lubog pa rin po tayo sa baha. Akala ko dati kawawa yung isang lugar sa Luzon, sa bandang Luzon, walang araw pero may baha. Mga pamilya nakabangka, papasok yung bangka, nakapark hindi kotse bangka. Akala ko dati talagang ganun yung lugar na yun. Akala ko po ganun talaga yung lugar na yun. Kaya they're used to it.
sabi na natin sa bandang Bulacan, hindi ko nasasabihin yung eksaktong lugar, baka ma-offend ko naman po yung mga official doon. Pero dapat, wag niyong gawin kasanayan kasi kung talagang gusto mo na maiba ang antas ng kabuhayan sa lugar ng nasasakupan mo, aayusin mo. Eh doon yung merong flood control na budget na pagkalaki-laki pero hindi nawala yung flood. Why? Pag nawala si flood, wala ka ng kita. Di ba? Meron ako mga kakilala doon nakakaawa. Ang kanilang sweldo para lang doon sa appointment para doon sa mga sugat-sugat nila because lagi sila nakalubog sa tubig. Kaya, hindi natin ito dinadanas, pero nakikita natin. Kaya huwag tayong magbulag-bulagan sa mga totoong sitwasyon na nangyayari sa ating mga kababayan. Dahil hindi man ito mangyari sa atin ngayon, bukas hindi tayo nakakasiguro. Diyos lang nakakalam sa next life mo kung sino ka. Pero sana huwag tayong buhaya sa next life natin. Masama yun. So, continue mo nga at kaibet, kailangan gisayin natin ito kasi sayang yung mga angking kaalaman ni Yung Pamela, yung next segment natin kasi ikaw na ang magtatanong. Ito yung pagdating sa sa impeachment ni VP. Pero Attorney Mike, bago tayo umalis dito sa usapin nung kay sa nangyari kay sa may bahay ni Attorney Mike Defensor. Ang dami kasing kwento ngayon. So may kwento ang mainstream media, may kwento ang social media. Meron din minsan, PCSO din, minsan malabo rin yung mga pronouncement. Sa ganito mga panahon, ano po aba ang pinaka-safe na paniwalaan ng isang ordinaryong mamamayan? Ano ang dapat niyang maging batayan para masabi niyang safe itong natatanggap kong balita? Well, in today's age of information, every information that you need is right here. It's in your fingertips. Mhm. So, hindi lahat ng mga news na tatanggapin ninyo, makikita ninyo, totoo. So, you got to validate it. Alright. Madaling mag-cross-reference sa ibang mga news. Oo, paki-guide nga yung mga kasamahan natin. Okay, so halimbawa, may na-receive kayo, for example, ito kanina, yung hot na balita, yung PGMN, Yan. Yung mga nabalitaan nyo. Inaresto, dahil daw nahuli, nangingigil daw ng 350 million. Alright. Tapos may 75 million down payment. Parang installment. Kailangan nakakita ng installment na extortion installment. Anyway, so, pag nakaka-receive tayo ng itong mga balita, although it will be coming from the mainstream media, you don't actually just take it parang gospel truth na ganyan. Pwede nating suriin yung balita. You cross-reference it with other news sources. Punta kayo sa Google, verify nyo sa ibang mga outfits, mga social bloggers, kung ano talaga itong balita. And then you go back to the source. Bakit siya aareson? You always ask why. This is all ang lagi kong tanong lagi diyan. Pag kahit anong issue, ang tanong ko lagi, bakit? Anong meron with PGMN? Well, pag dumating ka na sa tanong na why, makikita mo na yung background nila, yung PGMN. O bakit ano ang posisyon ng PGMN so far as this administration? Bakit sila tatargetin ng NBI? Ngayon, sunod-sunod di ba? Si Mike Defensor, Jason sa PGMN. Ito ngayon. Kaya importante sa atin may alam tayo tungkol dito. For example, I'll take the case of PGMN. Mamaya balikan natin si Jason sa bakit importante at critical yung ating kaalaman. For example, inaresto daw itong may-ari ng PGMN because nangikil siya ng 350 million kay Martin Romualdez. Okay, that's parang may maleta pa may picture, may maleta, may 75 million. Ang mga dapat yan, dapat critical thinker ka Question that you should ask, number one, kanino galing yung 75 million? There. Kung yan ay pera ni Martin Romualdez, saan niya kinuha yung 75 million? Kung yan ay winidraw sa bangko, naka-report ba yan sa AMLAC? Okay? Anong bangko ang pinagkuhanan yan? Kung walang pinagkuhanan na bangko yan, ibig sabihin niya, nakadeposito yan in cash somewhere. Nakatago yan somewhere. Kagaya ng storya nila Saldico ng mga 18 Marines. Mga maleta. Oo. So, yung mga mali-maleta na mga pera. So, iyon pa lang, mag-iisip ka na kagad So, don't take it as a truth na nakita mo may ganyan. Mag-isip ka kagad. Maging critical thinker tayo. Saan galing yung pera nito?
For example, kay Jay Sonsa, no? Inaresto nila si Jay Sonsa na for unlawful utterances, ano? Alam mo na kung bakit, kasi nga critical siya of the government. Ang question mo dyan, ano na mangyayari nito sa susunod? Kaya ko, ang payo ko nun sa lawyer ni Jay Sonsa, huwag niyo ipa-dismiss agad. Hayaan yung mag-proceed to trial, I think ma-acquit dito si Jay Sonsa, but it will give you the opportunity to avail of the modes of discovery. Mamaya, natin yan. Diba? Maraming Kasi, ganun ito, yung nasabi ni Attorney Mike, yung to avail of the modes of discovery, matutuwa kayo yung parte ng batas na yan. I-reserve natin yan sa bandang huli pagdating kasi di ba nasabi natin 3 ang topics natin ngayon. So, we will reserve that kasi I want the public to be informed. Bakit napakaganda? Sabi ko sa inyo God works in mysterious ways talaga. No? You will learn dun sa yung topic on modes of discovery. Maganda po yan bilang karapatan ninyo pag kayo ay nasa saktal din. So we go now to segment number 2, Penny, pagdating na dito tayo sa impeachment naman ni VP. Dito sa ating resource speaker. Yes. Yung nangyari nung Lunes. Grabe. Alam niyo, Attorney Mike, mukhang umuusap na ang kaso sa House Committee on Justice laban po kay Sara Duterte, our Vice President. Para po sa inyo, Attorney Mike, solid ba ang kaso o numbers game lang ito sa Kongreso? Ako, na-predict ko na ito kasi 106 lang naman ang kailangan nila. Right. So, I suppose that na makukuha nila yung numbers na kailangan nila. But I am predicting that they might not get the same numbers na nakuha nila nung first impeachment. Pag nangyari yon at bumaba ang bilang nito, these are telltale signs na humihina talaga yung administrasyon. Merong mga nag-share ng mga informasyon na mag-circulate daw, ang offer na lang ngayon. Dati kasi sabi ng Congressman Irici, yung first impeachment, it was incentivized, May pangako ng 150 million. It did not come from us, it came from a member of Congress. Yes. Na merong pangako ng 150 million in the form of yung AIX, AKAP, tupad, pamigay, per congressman. Per congressman. That's 150 million at their disposal. Masarap gamitin yan sa eleksyon. But with this impeachment, apparently, hindi na maibibigay yung ganong insentibo. Ang sinasabi na lang, ang pangako, yung mga for later release na pondo. Yung FLR na tinatawag. Tapos, wala nang pangako na ganong kalaki, na 150 million. Merong mga nagsabi na ang alok na lang daw, parang 500,000, gano'n. Sabi ko, kaagatin pa ba ng mga congressman yan pag ganyan? So I think yung mga iba nagsasabi na parang duda sila, hindi sila boboto. Sabi ko naman, baka naman nagpapataas lang ng presyo. Nagtatawaran lang, But there is something happening in Congress right now. Nabasa ko a while ago that si Chua just moved from Yun naman, lakas to NUP. to NUP. Alright. NUP is controlled by Sina Puno, ngayon sa House, ex-President Gloria Macapagal-Arroyo. They're the second biggest political party. Okay. Ang nakikita ko dito, this is a movement of abandonment of Martin Romualdez. Okay. So nakita mo nagsi-shift na yung alliances, this is yung sinasabi ko noon pa that the walls of Malacanang is slowly crumbling. Unti-unti yan na natitibag. The moment nag-move na yung mga congressman to different political parties, something is happening, that there is shaking going on, at lahat sila pumuposisyon na kung saan sila mayroong mas malaking oportunidad na manalo uli. Kasi mukhang ang partido ni Martin Romualdez ngayon, because of yung mga recent events, nag-divulge pa siya na parang ipinuturo niya na yung presidente sa flood control. They're trying to gravitate away from Martin because he no longer represents the seat of power. He's no longer proximate, di na siya katabi nung seat of power, nalalayo na siya. So wala na siyang silbi sa'yo. So aalis sila ngayon doon, hahanap sila ng ibang posibleng seat of power. Remember, NUP under Gloria is basically most identified si Gloria to be near
Sara Duterte Correct. rather than BBM. BBM. Now, will this shift away from lakas? Lakas, hindi ba? Pero ano na siya, sila Puno is identified with NUP. NUP. Right. Oo. Kasi noon, di ba, nagkaroon niya yung Kampi. Ah, Mga alliances yan. Kampi si Kampi si Gloria. Hindi naman talaga siya lakas. Kaya noon, lakas Kampi sila noon. Alliances lang yan. So, alliances sa politika are made and broken the same day. So, walang ano yan. Wala kang pangahawakan dyan. The titignan mo dyan is how they are shifting. To me, as a political analyst, ang tingin ko dito is that yung mga congressmen today, yung iba sa kanila, are now trying to find safe places. So, katulad dito, ito lang naman yung haka-haka lang naman. Pumirma si Joel Chua dun sa report, Yeah. the House Committee on Justice, endorsing a Yes. probable cause down. Tapos biglang lumipat Lumipat. siya. Di ba? Yan ang sinasabi ko naghahanap ka ng safe place mo, yung pupusta ka sa kanan, pupusta ka sa kaliwa. Di ba? Hoping na pag-roll yun ng dice, may tama ka pa rin kahit paano. So, Tama si Kapil. nag-create ka ng safe environment mo wherein you can go multiple directions, meron kang options available to you. Maganda pala ng gobyerno. Eto, makikita nyo ito habang lumalapit, coming Monday, sa pagbotohan nila Yes, dyan. sa plenary na. Masarap obserbahan dyan paano ang magiging boto ng mga congressman. So, tingnan natin kung maaabot pa nila yung 215, 216 nila before. Oo. Because if they don't, this is a warning sign to the administration that something is terribly wrong with the alliances in the House of Representatives. Now, assume na natin, makukuha nila yung boto to elevate it to the Senate. There's another question there. There is a pending Supreme Court case. Okay. O pwedeng dahil si Tito Soto, mukhang kating-kating na yung kanyang forthwith eh. Di daw niya susundin yung Supreme Court. Sa President forthwith bukas. Umpisahan mo na yan, di ba? So, but here, again, ang burden dito nasa gustong mag-convict kay Sara. They needed 16 votes to convict her. They only have, last count nila, they have 15. So, if sa akin lang naman ito, doon pa nga lang sa committee report ni Ping Lacson di hindi ba? sila makakuha ng Hindi. Nakabol. Good morning, good morning. So welcome, Congressman Mike Defensor. Ipagpatuloy natin kasi maganda yung sinasabi ng tuloy ni Mike eh. Mike and Mike. Tayo Ayaw nga ka pala. pala. Ang title pala ng episode 23 ha. Mike and Mike. Mike and Mike for the Mike. Double Mike. Oo. Yan na naman, baka bukas may kaso na naman to. Sa TikTok natin, sa YouTube natin, guys. Ayun ang ko nga, na doon pa nga Lipat sa po kayo committee sa report YouTube na channel natin. kailangan Gagawin nyo rin siya. po. Tama? Bago pumamadala sa plenaryo ng Senado. Sa mga nanonood Hindi sa TikTok, makabuo. lipat kayo sa YouTube. Akin lang naman yan. Alam mo, attorney ha, makita Yes. tayo. Nabanggit naman ninyo si Congressman Chua. Oh. Di ba? Ayoko magsalita. Okay. Minsan I have a reservation. Oh. Pero yung nakikita yung transformation ng a matter of oras lang, nag-iba eh. Diba? Alam mo, sabi nga ni Yvette, di ba usually God moves in mysterious ways and this time God moves in a mysterious ways. And hoping, knowing Joel Chua kung mabait na tao, noon yun. Pero hindi ko alam ngayon kung ano nangyayari. Pero sana, kung Chua is, please, ituloy mo na yan. Ituloy mo na kung ano yan, para sa bayan, para sa tao. At tuloy-tuloy na natin. Okay, maganda kasi second question mo talagang in time for Congressman Defensor. Oo. Yung isasalang ka agad natin yan, tubig mo na, tubig. Okay, yung second question natin, no? Okay lang ba? Ikaw na kagad? Pero marami ka pa na nagpasan, mamaya tayo. Congressman Defensor, sa totoo lang po, sa impeachment, mas importante po ba ang ebidensya o ang dami ng boto?
Kasi kagaling siya sa house no? Yes. Oo. Oo. So, magandang tanong yan kay Ko. Actually, nandito yung copy nung kanilang mismong ipinasa ng complaint. Sa totoo, wala akong makita. Hindi ko talaga maintindihan kung ano itong Did you final... make it public already? Ito, hindi pa. Hindi pa ata, I'm not sure, pero ito, official copy. Ang sabi na, number 1, Vice President Sara Duterte, President Duterte committed violation of the Constitution and betrayed the public trust by committing plunder and or malversation. Ang basis was the 500 million pesos confidential funds allocated to the office of the Vice President. Eh, ano po natin? Nasa COA pa yan. Correct. Clear. Di ba? Pinag-uusapan pa sa COA, of course, nagkaroon daw ng decision, pero yan may proseso pa. Magka-file ka pa dyan ng appeal, if at all, aakyat ka pa sa Supreme Court. Pwede mo pang i-question kung ano yung mga sinasabi lang culpable violation of the betrayal of public trust. 500 million pesos po to sa COA. Kung titingnan ninyo ang Department of Agriculture, ang suspended and disallowed is about 9.5 billion pesos. Ang DPWH is about 17 billion pesos. In the Department of DSWD, kung di ako nagkakamali, 10.5 billion pesos. Ang lahat ng departamento, kasama ang DOH. In fact, ang DOH pa ho, Yes. bukod sa 10 billion pesos, more or less, meron pa siyang 125 million pesos na expired medicine. Or about to expire, Yes. about 125 to 150 million. So, ang ibig pong sabihin, may mga violation yung mga, or may mga, ang isang opisina, kasama sa proseso niya, yung pag-aayos sa COA or sa Commission on Audit. Ang tanong, bakit di na iniimbestigahan kahit isa sa mga departamento? Tama. Bakit nakatutok kay Vice President? Yung kailangan iniimbestigahan. And to think, yun ay suspended na and disallowed. At the time, nung iniimbestigahan nila si Vice President, nakapending pa sa COA. Na nakakalungkot, in the middle of the hearing, naglabas sila ng desisyon. Again, para ipitin ang Vice President. At I think, yung time na yon hindi pa nakakatanggap si VP ng Yes. kopya nun. Yes. So number Okay. 2, anong sabi niya? 112 million confidential funds, Department of Education. Kuha pa rin to. Pending pa rin to. Violation daw. O number 3, public trust by corrupting and bribing officials of the Department of Education. May nakita ba kayong ganito? When they were investigating the department, di ba meron silang investigasyon ng bigayan ng pera? Oo. May gano'n silang ginawa doon eh. Pero walang sinasabi or walang naging findings. And yet, nandito, one of the violations. Number 4, yung SALN. Sinasabi na yung SALN. Pabalik-balik ako dyan sa SALN discussion nila. Di ba pagka tayo may nakitang, kunyari, attorney, Oo. may bahay ka, may kotse ka, may bank account ka, Oo. nakita ko, hindi mo dineklara sa SALN, yun, may violation ka, o Correct. file lang kita. Oo. May nakita ba kayong ganon? Wala. 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 May sinabi ba silang, may nakita silang ganoong violation? Wala. Ang ginawa nila, pinatawag nila yung AMLA. Tapos sinabi nila, magkano yung pera? Magkano yung pumasok? Magkano yung pumasok? And yung proseso po na yun, ay ganito lamang, para masimplihan natin. Ang sabi na, dun sa bank account, may pumasok na pera. Pagpalagay po, 1 milyon, pumasok. Pagkatapos, meron kunyaring binayaran si Vice President Lumabas. na lagay na natin 999,000. So naiwan 1,000. 1,000. Pinagdugtong nila yung 1 million at 999,000. Nagsama. Yun daw ang nandoon sa account. Paano naman nangyari yun? Pagdating po sa bahay, meron kang pamalengke o may sweldo ka 10,000. Nilagay mo. Pagkatapos, gumastos ka, binayad mo sa kuryente, binayad mo sa tubig, Oo. binayad mo kung ano man, pagkain. Walang natira sa pera. 9,500 nilabas mo. Ang natira sa pera mo o sa bangko mo, 500 pesos. Pero yung naging hiling nila, tinugtong yung 10,000, itinugtong yung 9,500.
Hindi ko maintindihan. Tapos sabi niya, committed high crimes, contracting to murder or assassinate the President, First Lady, and the former Speaker of the House. Napakalinaw po dun eh. Di ba ang sabi ni BP, alam ko papatayin niyo ako, pero pag pinatay niyo ako, meron na rin akong nakausap. Eh sa totoo lang, kwentuhan lang yun eh. Oh, walang kwentuhan lang yun. Pangalawa, conditional. Conditional. Pag pinatay niyo ako, di ba? How can that be a threat? Kahit na away kalye. Di ba? Sa away kalye. O nag-aaway yung dalawa. Subukan mong gawin yan. Pag ginawa mo yan sa akin, pag pinatay mo ako, o sinaktan mo ako, may gaganti para sa'yo. Conditional yung sinabi mo. Saka protection. O protection. O, yun. Protection yun. Ano, baka madamay ka sa kaso niya. Sino yan? Gusto ko nga sir, madamay ako eh. Ito, sabi niya, responded Vice President Duterte, Oh, ano daw, committed culpable violation of the Constitution oh. by the high crimes of sedition and insurrection. Saan? Nagkaroon. Kami na nga, nakasama ni Vice President. Kung minsan, sinasabi namin, nasaan si Vice President, ba't hindi nagtatawag? Di ba? Never nagtawag. Nung birthday ni President Duterte, sabi namin kay Vice President, mag-motorcade rally tayo sa Villamor. Hindi walang paalawagan ng insurrection kasi ang insurrection po ang ibig sabihin, hahawak tayo ng armas, babagsakin natin ang gobyerno. Eh si Vice President nag-announce bigla, mataas na ang presyo ng langis, huwag na tayo mag-motorcade. Yung pa nga po nangyayari. Lahat ng pagkilos, including the PDP group, SIR, pag pagkilos, hindi po nakakausap si Vice President. Mga narinig po natin, wala. Ibig sabihin, even at that yung mga malayang demokratikong pagkilos, hindi nga natin siya nakakasama. Yung pagsasabihin mo hawak ng armas, nalawagan siya, never happened. Respondent, sabi niya, Vice President, Duterte committed betrayal of public trust, graft and corruption, misuse of confidential funds. Ito naman dinugtong na nila yung OVP at saka po yung Department of Education. Balik lang po ako sa saling Di ba ang sabi po nila 6.7 billion? Tapos ngayon lumalabas, sabi ni Atty. Manscarpio, nagkamali yung 2 billion. Yes. Pero ang katotohanan po, kung titingnan nyo yung opisina ni Vice President, yung violation niya should have started 2022. Pag pinanood nyo po yung video ulit, from 2022 up to date, ang pinag-uusapan lang natin pera, 60 million. Yung in-out pa, mali pa yun. In-out na nga yung computation, 60 million from 2022. Ang inimbestigahan na kay Vice President, magmula pa nung Vice Mayor siya, 2005. Paano magiging violation yung 2005 na yung inyong kaso was the impeachment case is based on when she was elected